Kapag binili mo ito, syempre sa iyo na yan. Ang pinakang problema lang talaga dito itong nasa baba. Ngayong araw ay sama-sama kaming naghanap ng lupa para kala Abdul. Kagagaling mo lang sa paggamutan, kumain ka na? Ha? Hindi ka naman nasagot na ngayon. At ngayon ko lang nalaman na ang dating batang masiyahin ay hindi na pala ngayon masyado nakakausap nila Ate Isabel. Ano nga bang nangyari kay Abdul? Magandang araw sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nanonood sa Facebook, sa YouTube natin. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Ngayong araw po ay andirito kami sa lupa na itinanong namin nung isang araw at check nga namin yung location ngayon. Nakausap na namin yung may-ari na ang nagtanging problema nga lang daw talaga dito ay yung pagbabaha. Dahil konting ulan na dire-diretso talaga, bumabaha daw dito. So titingnan namin yung location ngayon. Dito tinuro sa amin para makita nyo rin. Ito na ba yun? Doon sa kabila. Medyo sulok, medyo pa may kalsada naman siya na sementado dun sa dinadaanan, kaso nga lang papasok ka dito, ito yung dadaanan mo. So ito daw yung lupa, ito yung lupa na 150 square meter, yung laki. Tapos lahat ito ng nakatanim dito. Kapag binili mo ito, syempre sa iyo na yan. Ang pinakang problema lang talaga dito itong nasa baba. Ayan yung nakita niya, may tubig na yan. Yan yung ano na yan. Diyan naggagaling yung baha. Diyan nagmumula yung tubig na umaakit dito sa taas. So ang sabi lang din ng mga tao dito, ito sa 50,000 pesos, mura na daw talaga ito. Kaso nga lang, ito lang yung magiging problema. So kung gusto mo daw talaga dito ng solusyon, gagastos ka ng medyo malaki at papabakuran mo ito mula dito sa dulo hanggang papunta doon ng semento, o kaya naman patatambakan mo itong lahat ng 150 square meter na ito ng lupa. So yun lang yung medyo nakakaalangan dito sa lupa na to na tinatanong namin para kala Abdul. So although okay naman sana yung pricing kasi payag naman si nanay na 2 gigs para dito at ginagawa lang naman natin to para matuloy na sana yung bahay nila Abdul. Kaso nga lang ganito, may problema. Ang hirap po maghanap dito ng lupa, mga kalim. Sobrang hirap as in. Talagang halos lahat ay may may-ari na. Kung magkaroon man, napakamahal. Sobrang mahal talaga. So ngayon pupunta tayo kay Ate Isabel para kamustahin natin sila, tanungin, mali natin may nahanap din sila na lupa para sa pagtitrika ng bahay nila. So tara po. Andito na tayo ngayon kay Ate Isabel at kakamustahin din natin sila. Dito ata sila ngayon sa loob ng bahay nila. Kamusta kayo? Abdul, nakahubad ka pa rin hanggang ngayon? Magdamit ka, Abdul, magdamit. Lalaga sa Isabel ng anak nila. Napakaganda ng panahon ngayon, mga kalingap. Sobrang init talaga. Kamusta kayo, Ate Isabel? Okay lang pa. Ha? Okay lang pa. Okay naman. Anong ulam nyo ngayong tanghali? Gabi. Gabi, sino nagluto? Yung kapatid ko pong isa. Si Abdul, kamusta? Okay lang po. Walang sakit si Abdul ngayon. Abdul, kamusta ka? Ha? Kahapon po, meron po. May lagnat siya kahapon. Pero ngayon, wala naman na. Magpataba ka ulit, Abdul. Ang payat mo na, oh. Ate Isabel, kamusta pala yung yung napag-isapan po natin, nakapagtanong-tanong kayo ng lupa? Oo po, kasi wala naman po sila naman po nila. Parang hindi naman pagtatayaan ng Lang? Ang laki naman po nung nila. Ano ang malaki, yung presyo o yung lupa? Yung presyo po. Bakit inaabot na magkano yun na pagtanungan nyo? Ano man po kasi yung kanila ay parang hindi naman po siya yung lote lang talagang Talagang malaki yan talaga. Umaabot ng mga ilang square meter yun. Ko po. Pero sa tansya mo, malaki po talaga. malaki. Nasa 200, parang Nasa 200,000? Grabe talaga dito po ang lupa, mga kalingap ka. Ito po yung sinasabi ko noon pa sa mga vlog natin. Hindi po talaga biro dito sa bayan namin ang lupa. Kaya dito ay napakahirap mapabahayan ng mga tao dahil po sa problema sa lupa, kasi walang mga sariling lupa ang tao dito karamihan. Ang meron lang dito mga sariling lupa yung talagang mga nakakaangat na sa buhay. So bakit naman patutulungan kung angat na sa buhay, diba? So ibig sabihin yung mga kagaya nila Ate Isabel po, halos lahat sila 80% wala talagang sariling lupa dito.
Kaya nahihirapan din kami dito minsan na mangako na mabibilhan ng lupa dahil nga sa sobrang mahal, no, Ate Isabel. Pero kung yun nga, kagaya nung pinuntahan namin kanina, Ate Isabel, nagpunta kami doon sa sa sinabi nyo, chinek ulit namin. Sabi ko baka pwedeng magawa ng paraan. Pero pati yung mga tao doon sinasabi talagang yung baha daw talaga doon, yun daw talaga yung poproblemahin ng titira doon. Taas po talaga ang tubig dun ay. Sabi nga daw po, yun daw talaga yung magiging problema doon. Kaya sabi ng iba na nagsabi, hindi naman daw sa inaano nila yung lupa. Kung may makikita pang iba, pwedeng maghanap-hanap. Pero kung talagang walang choice, iisipan na lang kung ano yung pwedeng gawin doon sa lupa na yun. Siguro medyo malaki-laking gastusan kasi kailangan mong paharangan yung dinadaanan ng tubig, no? Kailangan mong papadiran yun para na sa ganun hindi doon papasok yung tubig kasi once na umulan lang daw talaga ng dire-diretso, matik baha yung lugar na yun, yung lupa na yun. So yun sana, mura-mura yun mga kalingap kasi binibigyan, magkano bigyan? 50,000 pesos lang for 150 square meter, napakamura na po talaga. Kaya nga lang, yun nga lang po problemahin mo doon, yung baha. Kanino po kayo nagtanong, Ate Isabel? Dito lang po yun, sa may malapit. Halika Abdul, nahirapan si Ate Isabel, halika. Halika Abdul. Tara, bibili tayong lollipop. Tara, Tara. Meron ako dito ng lollipop. Tara, halika. Meron si Kuya Marcos lollipop. Dito lang tayo, oh. Dito lang tayo. Ana. Nahirapan si Ate Isabel sa iyo magkarga ay. Ito po mga kalingap yung reason. Hindi talaga natin ito pwedeng isasama. Kung gustuin man namin na ito si Abdul po, sana pinapakusap ko nga ka at Isabel, pwedeng kukunin muna namin. Pero nakikita nyo naman, ngayon pa lang, yung pagsama pa lang, hindi na talaga kaya. How much more pa kaya yung magtatagal siya sa amin. Kasi kung kami lang masusunod, talagang kukunin ko po si Abdul. Pwedeng kuna na mag-aalaga. Kaso nga lang, ganyan nga po yung ano niya, yung sitwasyon niya. Hindi talaga kaya. So, ngayon po ba nandito ang asawa mo at Isabel? Wala po. Ha? Wala po. Wala. Yung bang may-ari nitong lupa, nakausap niyo ba? Nagbaba ba dito? Hindi. Hindi po yun. Hindi po namin yung nakakausap. Hindi talaga. Grabe, ang hirap mga kalingap isipan kung ano ba yung magagawa nating paraan dito kay Ate Isabel para lang magawa ng bahay. San po banda yung tinanong nyo na 200,000 na yun? Saan daw banda? Doon lang po yun sa may kila Cyril. Ay, doon malapit. Ay, malalaki po talaga yung lupa doon. Parang nyugan kasi yun. Ano? Kasama na ang bilang lote ay. Alam nyo mga kalingap, Talaga siya. dito sa bayan namin, meron nga kami dyan mga tinitingnan na parang ang sukat lang niya ay umaabot lang siya ng 8x10, mga ganun lang na size. Umaabot na po siya ng kulang-kulang 300,000. So talagang napakamahal talaga. Hindi talaga parang alam niyo yun, kahit nasa sulok na parang yung presyo niya nasa sentro, parang ganun. Kala mo commercial building yung pwedeng itayo doon, pero grabe po, wala tayong magagawa kasi andito tayo sa Kapalongga. Hindi po ganun kadali bumili ng lupa dito. Maswerte na nga lang po yung kay Commander kasi yun, naka sa paghahanap namin kahit paano, yun nga lang, kinakailangan pa rin patagin kaya natagalan din. At saka layo kala Ate Isabel kung doon naman sila pababahayan. Okay. So, kumusta yung pagpasok ng mga kapatid mo? Okay naman po. Ha? Okay naman. Pumapasok ba sila? Opo. Kaso bihira po sila. Minsan po hindi sila nakakapasok. Bakit? Ano po, kahapon po di sila nakapasok at nagulan po baga ng umaga. Ay, hindi naman na po sila Isa lang ang nakapasok, yung high school. High school. Eh, kumusta ang mama ni Abdul? Kumusta ang communication ninyo? Okay naman po. Nagkakausap Bihira lang kayo? po talaga kaming magano. Bihira lang kayo mag-usap. Opo. Pero kapag yung sustento ba niya kay Abdul, kamusta? Ako po, sabi po niya, mabigay naman daw po siya. Magbibigay daw. Opo. Okay. So, kahit bihira kayo magkausap ng mama ni Abdul, kapag nag-message naman siya, o kung magkausap naman kayo, hindi naman niya pinababayaan yung ano niya kay Abdul. Hindi naman. So, yun. Nagkakaano lang po kami ng pag walang-wala na po ako, nahangi po ako din. Nabigay naman po siya. Kaso kailangan lang po talaga itatapat sa sahod po siguro.
Pero sa Abdul ba, nasusubukan ba niya makausap? Hindi. Hindi. Kahit video call? Hindi. Hindi rin. Ayos pa ba ang cellphone ninyo pang video call? Ayos pa ba? Hindi naman na po. Napanooran na lang po nila. Nag-ano po, kasi po pag ano ka, nag-blackout yun. Yung pagpaano ko naman po. Napapanooran na lang nila. Napapanooran na lang. Pero yung mga, ano ba, tatawag yung mama ni Abdul para makita siya, hindi na. So ganito na lang, para kahit paano makita ng mama ni, sabagay napapanood naman, pero maganda pa rin makausap niya ng video call. I-message ko ulit yung mama ni Abdul pag balik natin dito at iset natin yung araw na free siya. Kasi may trabaho yon, DH siya sa abroad. So kailangan maitapat natin na wala siyang ginagawa masyado o day off niya. At kausapin niya naman si Abdul sa video call para kahit paano magugaan po yung pakiramdam ng mama ni Abdul. So yung papa kasi ni Abdul, hindi ko na po ngayon mini-message masyado kasi nga yung nakaraan na nasabi niya medyo sumama yung loob natin doon. Kaya bahala na po si God kung ano man yung plano niya para kay Abdul. Abdul, wala ka ba sa mood ngayon? Kamusta ka na, Abdul? Ha, kamusta ka na? Kumain ka na? Kasi nito sa pagamutan. Ay, kagagaling mo lang sa paggamutan. Kumain ka na? Ha? Hindi ka naman nasagot na ngayon kung kain ka na? Ha? Gusto mo pagkain? Ha? Gusto mo? Anong gusto mo? Juice? Ha? Gusto mo ng juice? Ay, gusto ng juice ni Abdul, oh. Bawal yung bukas sa akin. Pero bawal naman sa iyo. Hindi ka naman pinapainom natin sa bill ng juice. Oh, bawal ka na. Spaghetti, gusto mo? Nung nakaraan po kasi Ha? dito si Papa. Gusto mo spaghetti? Nagsawa sa malamig. Hmm. Kaya sinipon. Sinipon. Nagkaubunan naman lubid. Medyo pumayat-payat ulit si Abdul. Madali po siya magpayat siguro kapag may nararamdaman na sakit, ano? Hindi po siya nagkakain. Pero kung makita niyo yung dating picture ni Abdul, talagang mataba na bata, ano? Tapos nung mga pagpunta ko dito din naman dati, okay yung katawan ni Abdul, hindi siya yung payat. Talagang okay yung katawan niya, kumbaga saktong-sakto lang. Pero ngayon medyo pumapayat. Nagina rin po kasi siya kumain. Sabi nga namin, kumain na ulit ng kumain. Oo lang ng oo. Ay, humina siya magkain ngayon. Bakit po kaya? Dahil sa nararamdaman? Baka po, kakagaling-galing lang po kaya sana kasi nito yung mga nakaraan. Inaya na naman. Bakit po ba, Ate Isabel, ano ba yung pinakang reason bakit madalas sila nagkakasakit sa tingin nyo? Sa ano po yata, sa panahon po, kaulan-ulan. Minsan po kasi nakakalabas ito, hindi nakapapansin. Nauulan na nang nauulan na. Grabe. Kagaya kanina, magang-maga, nagsabay dun sa mga tita-tahin niya paglabas. Nasasapa na naman agad. Dapat siguro medyo bawas-bawasan yung pagpapaligo sa kanya ng ng ilang beses isang araw ba yan naliligo? Isang beses lang naman po, kaso pag nakakawala, takbo agad dun sa sapa. Ay, ganun. Dapat bantayan maigi pala ito si dapat Abdul, po mga kalingap. Sobrang kailangan. Nakakababa na po kasi siya dun ay nadaan yun. Pag hindi dun sa ibabaw, nalusot kung saan siya pwedeng makadaan. Dapat pala ito laging yung mata mo talaga na kay Abdul. Kasi isang iglap mo lang pala, tatakbo agad dyan sa ilog. Mabilis po itong makatakas. Paano kung malaki yung ilog, di na malayan? Umaya, agusin si Abdul. Kaya dapat laging ang mata pala na nandito rin. Kaso ang dami ninyo dito, hindi naman laging siya lang yung mababantayan, di ba? Hindi naman ni Ate Isabel kaya yun. Pag nakikita naman po ng ibang maliliit, nagsisisigaw naman na po. Hmm. Pag nakakatakas ito lang din ang bantay-bantay nila. Pag nakalabas, nagsisigaw na din. Kaya napapansin man po agad. Kaso po pag marami sila, nalilibang po siguro sa laro yung ibang mga kapatid ko. Hindi siya agad-agad napapansin. Kaya nakakapunta siya sa sapa. O kaya pag yung kapatid ko pong lalaki lumabas, kahit nag-uulan, nakahabol agad ito. Grabe Abdul, napaka-pasaway mo pala. Ito mga... Gusto po kasi magansama ng magansama. Minsan maulan man po. Baga, hindi man namin pwedeng pagansama. Ito kasi, ito ba, Ate Isabel, ito si Abdul at ang mga anak mo, hindi naman nag-aaway-aaway. Kung minsan meron din. Minsan po, isusot nga po kasi ito ay. Ito. Nag-iiyak nga yung binubugbog niya, tawanan lang niya. Tapos pag sinaway mo, pag talikod mo, babalkan niya ulit. Abdul! Pasaway ka pala, Abdul? Ha? Tawa oh. Alam niya ay, pasaway ka pala, tawa ka pa ha? Pag pinagalitan naman po ito at may kasalanan, tahimik man po ito. Tahimik naman. Marunong man po ito pag kasalanan na
Pag ito ba, Ate Isabel, ay marunong na siya makinig sa mga sinasabi niyo? Ano man may po. pinagsabihan niyo siya, ano na siya? Na ano man po siya natigil. Kaso pag talikod mo nga po, andyan na naman. Wala tayong magawa kasi bata po ay Mm. Ate Isabel. Okay, Abdul, magpagaling ka ha. May gamot ba sila, Ate Isabel? Ano na lang po yun, panlagnat na lang din Panlagnat po sa ubo nila yun. sipon, wala. Wala na po. Sige, mag-asikaso po kayo ng tapos magbili kayo ng pagkain nyo ha. Anong pagkain nyo ngayon, Gabi? Hawakan mo daw ito, Ate Isabel. Hawakan mo. Magbili kayo ng pagkain ha. Ha? Tapos bilan ng gamot itong bata, ha? Apa. Tapos pati yung mga anak mo, damay mo na sa gamot. Ano? Okay. Ate Isabel, di ka naman nawawala ng pag-asa na makakapagpatayo pa rin tayo ng bahay. Hindi naman po. Ha? Hindi naman. Ganyan ang gusto ko sana, yung huwag tayong mawala ng hope na someday, mali natin bukas isang araw makahanap na tayo ng lupa para kay Ate Isabel. Kami naman, di naman kami tumitigil, talagang tingin-tingin pa rin kami ng pwede naming mabili, yung mura lang na pwedeng maipatayo yung tahanan nila Abdul habang nandirito nga si Abdul. So sige Ate Isabel ha, ikaw nang bahala sa mga bata at sana mas tawag dito, mas bigyan ka ng lakas ng katawan para maalagaan mo itong dami ng inaalagaan. Ano? Kaya po. Okay. Kamusta mo na lang kami sa mister mo kung dumating, Umuwi ba dito gabi-gabi? Hindi po. Minsan lang po yun umuwi. Saan ba nag-i-stay ang asawa mo? Bakit bihirang mag-uwi? Ano po, nasa trabaho man po niya. Yan, nasa trabaho. Opo. Yung sustento niya sa inyo, okay naman. Ano din po. Minsan nasapat, kaso hindi naman po ganun maliit lang din naman po. Ang sinasahod, ang kinikita. Kaya Ate Isabel, sana wag mo na dagdagan mo na anak mo, Wag na, Kasi kung ganyan nga na sapat lang din yung kinikita ni mister mo, kawawa naman yung mga anak mo, Kaya, Kung hindi maibibigay yung dapat na ibinibigay para sa kanila na magulang, di ba? Opo. Kaya tama na yan muna, Kung may ka na ba, may family planning ka na ba na tinitake? Wala pa. Meron po. Nagpalagay po baga ako ng implant. Okay. Okay naman, huwag mo ipapatanggal muna, sige, so yun, mga kalingap, si Abdul ngayon ay meron lang ubo, yan naririnig nyo naman. At medyo humina nga daw sa pagkain, pero sana maging okay. Vitamins, may vitamins ba ito? Meron po. Anong vitamins ang tinitake niya? Silin po. Silin? Binili ko po kasi ito nung nakaraan. Siguro kung hindi man siya hiyang siguro sa silin, bilan natin siya ng Profan. Kasi yung Profan ay isa po sa napakagaling na vitamins para sa bata. Meron sa utak, meron sa sa katawan para lumakas kumain, Sige po Ate Isabel, bibilan natin si Abdul. Pati yung mga anak mo, dadamay natin, Sige Abdul. Abdul, punta na kami. Huy! Babay na. Babay na. Magpaputol ka ng kuko kay Ate Isabel, ha? Ang dumi ng kuko mo. Abdul! Huy! Kahit nga po kami, hindi nito masyadong iniinit ka. Ay, ganun? Parang nagbago kasi nanibago nga ako kasi dati pag kinausap ko po si Abdul, sasagot po ito. Hindi po kami nito iniinit ka. Hindi kaya may talagang nararamdaman ito Ate Isabel? Ewan ko lang. Hindi kaya baka pwedeng ipa-check up. Mas mabuti siguro. Pa-check up na lang. Pa-check up na para mas malaman kung ano yung nararamdaman nitong bata. Kasi kung anak ko po ito, ako mangangamba na po ako nito kung gantong hindi nagsasalita ang bata. Alam mo naman na hindi ganito siya dati, tapos ganito yung pinapakita niya ngayon. Sa akin po ito, hindi na ako papakalin nito. Nag-iingay lang po siya pag magsusumbong. Ay, ganun. Pero hindi po siya kagaya dati na madaldal talaga siya ng sigaw ng sigaw. Sige, pa-check up Ate Isabel, ha? Pa-check upan para malaman at i-update mo ako pagbalik ko dito. Dito naman may center naman dito, wala namang problema. Ate Isabel? Okay. Bukas po siguro may check up ang bata. Okay, pa-check upan, ha? Pakalaga si Kuya Marcos, dali. Pakarga lang ako. Yun niya sa akin magpakarga. Ganito ba talaga ito pag bibihirang Opo. bihira niya makita yung tao kahit na dati na siyang lumalapit kapag may isang linggo, 4 na araw ka lang di pumunta sa kanya, magbabago agad yung niya sa iyo.
Pero kapag sanay na po, naghahabol ito. Gahabol. Dati humahabol din to sa akin. Kapag nasa motor na ako noon, gusto sumasakay din siya ng motor. Naiyak. No, Abdul, pero ang laki ng pinahit mo talaga, oh. Siya po. Thanks kay God kasi binigyan niya tayo magandang panahon na una. At nakapunta tayo dito at nakapagtingin-tingin tayo ng lupa para kalat sa bel nang hindi tayo nababasa ngayon ng ulan. Kasi nung mga nakaraan talagang lagi tayong basa ng ulan. Pero awa ng Diyos ay hindi naman tayo nagkakasakit. Sana ay matuloy yung munting bahay na gusto nating ipatayo para kala Ate Isabel. Wala naman pong may ayaw na sila yung pabahayan. Tayo gustong gusto natin. Sadyang yung pagkakataon lang po ay medyo mailapa sa ngayon. Pero yun, darating din yung time na naniniwala kami na makakapatayo din tayo para sa kanila. Maraming salamat po sa lahat. Shoutout ko lang dito kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Jo, kay Tita Faye, kay Tita Celia, kay Ma'am Margaret at kay Ninong Hawaii. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal ninyo sa amin ni Commander. Sana huwag kayong magbago sa amin at sana bigyan kayo ng mahabang buhay pa at bigyan kayo ng marami pang blessing para marami pa tayong kababayan na matulungan. God bless po para sa inyo lahat.